Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, aking iulat ang kabanatang nakatalaga sa akin. Ang kabanata 25 sa El Filibusterismo na pinamagatang Tawanan Iyakan. Mga tauhan, Padre Erene, paring nakikiisa sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Don Custodio, tinaguri ang Buena Tinta, ang magdidesisyon sa Akademya ng Wikang Kastila. Sandoval, Kastila na sumasang-ayon sa ipinaglalaban ng mga mag-aaral. Simon, siya ang nagbabalik na si Juan Crisostomo Ibarra sa nobelang No Limit Tangere. Mag-aalahas, pangunahing tauhan sa El Filibusterismo. Isagani, pamangkin ni Padre Florentino, kasintahan ni Paulita Gomez. Juanito Pilais, pinakasalan ni Paulita Gomez, bandang huli. Basilio, kasintahan ni Huli, mag-aaral sa medisina. Kalaunan ay napapayag ni Simon na sumapi sa kanya. Tadeo, tamad na mag-aaral, mahilig magdahilan na may sakit upang hindi makapasok sa paaralan. Pekson, mag-aaral na nabigay ng talumpati sa pansiteria. Isa sa mga estudyanteng may hangaring magkaroon ng Akademya ng Wikang Kastila sa Pilipinas, ngunit hindi umaasang matutupad ang hangaring ito. Karaig, isa sa mga nakikiisa sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Benzaib, isang mamamahayag na gumagawa ng sariling bersyon ng mga balita. Tagpuan, Pansiteres Macanista de Buen Gusto, isang pansiteria sa Maynila. Mga mahalagang pangyayari. Una, 14 na mag-aaral ang nagdaos ng piging sa Pansiteres Macanista de Buen Gusto. Ipagdiriwang ang desisyon ni Don Custodio tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila at nagpaskil ng biro-biro na tula na pumupuri sa kanya at iginagalang ang kabataan. Pangalawa, dumating si Isagani kaya 15 ang dumalo sa kabuuan. Hindi nakarating sina Basilio at Juanito Pilais. Plano nilang imbitahan si Basilio para malaman ang tungkol sa isang nawawalang bata at isang misteryosong mongha. Pangatlo, habang kumakain, inihahambing nila ang mga pagkain sa mga opisyal at praile. Ang pansit ay para kay Don Custodio, ang sopas ay para sa sopas ng panukala, ang lumpia ay para kay Padre Irene, at ang torta ay bilang torta ng mga praile. 4. Sumalangat si Isagani na isama ang isang tiyak na praile sa kanilang panunumpa. Inihambing naman ni Tadeo ang mga alimasag sa mga praile, habang ang pansit pisado ay inugnay sa pamahalaan at bayan. 5. Binanggit ni Isagani ang 4 na kapangyarihan sa Pilipinas. Sina Quiroga, Simon, tinawag na itim na eminensya, ang general at ang mga praile. 6. Pinilit si Tadeo na magtalumpati kahit hindi pa handa. Sinimulan niya ito ngunit naputol dahil sa pagsigaw at paghiyawan ng mga kasama. 7. Sumunod na tumalampati si Pekson na direktang inatake ang mga praile at sinabing naruroon sila mula sa pagsilang hanggang sa libingan. 8. Napansin ng isang mag-aral ang isang lalaking nakatingin sa kanila. Ito ay utusan ni Padre Sibila, ang vice-rektor ng universidad, na ipinadala para magbantay umang usisa. 9. Nang mapansin na siya'y napapansin, mabilis na umalis ang utusan at sumakay sa karwahe ni Simon. Sinabi ni Makaraeg na ang vice-rektor ay naglilingkod sa Diyos at sa general. 10. Ang kagalakan ng mga mag-aaral ay parang pilit. Ang tawanan ay naging iyakan nang mapagtanto nila ang kalagayan ng kanilang bayan na nalulungkot dahil sa mga pag-aabuso ng mga praile at pamahalaan. Wakas, habang nagtatalakayan at nagtutuligsa ang mga mag-aaral, napansin nila ang isang lalaking nagmamasid. Utusan ito ni Padre Sibila. Nang mapansin, mabilis itong umalis at sumakay sa karwahe ni Simon. Sinabi pa ni Makaraeg na ang vice-rektor ay naglilingkod sa Diyos at sa general. Pagkatapos nito, pilit na lamang ang kanilang kagalakan, at ang tawanan ay naging iyakan nang mapagtanto nila ang kalagayan ng bayan at damdamin ang kahihiyan, galit,
at kalungkutan sa mga pang-aabuso ng mga prayle at mamahalaang Kastila. Ramdam nila na walang tunay na kagalakan hanggang hindi malutas ang mga suliranin ng bansa. At leksyong moral. Ang leksyong moral ng kabanatang ito ay nagpapakita na ang pilit na kagalakan o pagbabalat kayo ng kasiyahan ay hindi kayang itago ang malalim na kalungkutan at kawalan ng hustisya sa isang lipunang pinanghihimasukan ng pang-aabuso. Ipinamalas din nito na mahalaga para sa mga indibidwal na harapin ang mga katotohanan ng kanilang kalagayan, kilalanin ang mga suliraning kinakaharap ng bayan at huwag magpakasawa sa pansamantalang aliw sapagkat hindi makakamit ang tunay na pagbabago at kagalakan hanggang hindi nalulutas ang mga ugat ng kawalan ng katarungan at pang-aapi.